Ah, dapin tubig? Lugar na diyan. Wala na ka. Wow, emoji. Emoji sign marker. Mga boss, grabe. Ayan siya. Tahanan. Nakatawa na ayan. Iba dito yung nakatawa, iba pa rin dito mga idol, oh. Ayan. Naka-smiling ang emoji. Grabe. Welcome po sa Lanao, Bulsur. Another continue exploration sa video na to. Sa dito na parte ang tinataha ko mga idol, ang isang area kung saan sinabi ng may-ari ng lupa na mabilog at tinapok na bato ng sadya sa panahon pa ng 1960. Mga bato sinadya tinapok. Dito siya nakatingin sa parte na ito. Diyan. Diyan sa parte nakatingin. Tapos so ito para siya nakasimangot. Dito siya nakatingin sa parte na ito. Diyan. Diyan siya na parte nakatingin. Tapos kung mapapansin dito, halos tad-tad ng mga stone marker ang paligid. Nilagyan talaga ng mga tatak yung bato. May iba dito is nature na, pero dinagdagan siya para makita kung ano yung pattern. Kagaya nito, may line. Super legit talaga siya. At yung pinaka main talaga na binasa ko ay dito sa una natin nakita. Kasi may kalintulad siya dun sa area kung saan doon tinapok yung bato. So ito yung mas napansin ko, yung may kakaibang dot dito na kung compare sa area ay halos kapareho. Mayroon siyang 70% na tugma. Yung shape ng bato, hugis, at saka doon sa shape din ng lugar, lupa o mountain. At ito, pinunan ko siya ng alignment o kumpas ang dot na mga nakikita niyo sa video. So dahil maulan, tinandaan ko lang siya kung ano yung mga measurement na naka-detalye sa kanya. 20. Malalaman kung legit ang isang dot na binabase mo rin sa ikalawang dot kung nag-align siya sa south to north at east to west. Kagaya yan, kita niyo yung tatlong dot na nakadistansya, nag-forming of triangle, ay masasabi natin gawa siya ng tao. Dahil kung nabase natin sa good sign and symbol, yung 3 dot triangle is treasure. Pwede siyang tatlong bato na nag-triangle pattern o tatlong kahoy. Pero ngayon dito, nagtapok daw na bato ang palatandaan, kaya tatlong bato ang binasi dito na nag-formang triangle. Halos distansya din siya ng 20 meters at marating mo tong nagtapok na mga bato. Sa tinatayuan ko nito, ito na yung tinapok na bato. Halos daw ang height niya dito sa tinapok na bato ay 1 metro. Tapok na bato.
Hinukay nila dati ito ay nakuha na nila ng mga graba sa ilalim at may tubig na sa kalahating metro or sa tuhod na ang lalim, may mga tubig na daw kasi tabing tubig naman ito. At kaya ko to binasa dahil yung trabaho nila dati yun sa tinapok na bato itong tinatayuan ko ay hindi nila nasintro. Bakit po hindi nasintro at ba't ko nasabi? Dahil doon sa mga tatlong dot na yon ay nakita kong palatandaan na ginawa yung dot sign na natapok ang mga bato at saka nasa unahan lang ng konti, mga 5 meters ang distansya, ayun yung tunay na deposito. Nasa paanan ng maliit na bundok. So kung sa coding mo sa ibase sa Yamashita Treasure Code is foot of the mountain treasure. At dito binabasit, pinatansya ko ay nag-align to est ang isang marker. Kinukuha ko yung alignment. Kailangan na 100% talaga na ibabase mo dun sa dot at saka dun sa tamang lugar. Pag hindi naman kasi siya tutugma, wala kang mababasa. Last na detalye dito ay binalikan ko yung marker kung saan binasa natin. May mga bato ding malalaki sa tabi nito. Kaya tamang-tama lang din na isang linlang o decoy ang mga bato na yon na may mga tatak. Ito siya, tignan mo to, kung dito na distansya, nakasimangot na tao. Dibalay na doon, nakatingin siya sa gilid. 26. So, yung mga degree na minention kong 26, ito po yung mga palatandaan na nakadeclare doon sa compass. Hindi mo mababase na kung saan yung east to west dito sa Paranco ay doon na talaga. Kung ang ibase ko dito, ang dot to dot at saka shape at korte ng bato ay binabase ko doon sa lugar, kinukumpare ko. Kaya iba ang klase ng basa ko dito. Kaya kung mahina yung utak mo dito, hindi mo talaga to maiintindihan dahil mali po yung pagkakaintindi nyo kasi iba po yung paraan ng basa ko sa ibang nagbablog. Kasi sa akin, sa mga matagal nang nakasubaybay, binabase ko yung marker, lalong-lalo sa mga dot, doon sa tunay na lugar, area. Kung nakita nyo yan, alignment siya south to north yung mga dot na linya, parang pinormang L. At saka dito, east to west alignment. Iba yung 14. Kung makita mo yung compass na yan, nag-align siya sa east to west. At saka align to south to north. At saka walang magnetic na pinapakita dito, walang pointer. Dito gaya dun sa ibang mga lugar na binasa natin, halos may mga magnetic. Yung arrow to north pointer is directed, connected siya sa treasure spot. Ibale nagdidetect siya. Pero di mo na siya mababase at makukompare kung anong layo dahil kailangan compare talaga true area para mabase mo. Lahat ng mga gagawin mo kailangan tandaan para hindi ka po malito at hindi ka iwawala. Kagaya nito, isang pagkakamali lang, medyo ko siya nakalimutan kaya ayan. Itong dalawang dot na to, pagkatatlo, ayan, ang triangle dot siya. Dito yung deposito yung tinuro ko. Ito siya is distansya sa ibabaw na marker. Yung mga alignment na yan, kailangan ibase dun sa tunay na lugar. Area, para po accurate talaga. Kung hindi naman, wala kang makikita. Wala kang mababasa.
So ulit dito sa tinuro kong dot doon sa bato at itong tinatayan ko, itong parte na to dito mismo ang nagtapok ng mga bato. Nawala na lang ngayon kasi hinukay nga niyang tao niya. So target ko dito yung northwest pointer natin, target. Yung perspective dito ito. Sa mga nag-ano dito mga idol, ang karugtong sa video na to makikita niyo sa next video. Maraming salamat po.